So muli magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at tayo po ay makishare po dito po sa ating ginagawang daily devotion. Pero origin po ang Panginoon at nandito na po tayo sa Deuteronomy chapter 5 po. At ang aking pong isi-share ay dito po sa verses 1 to 5 po. Ang sinasabi po sa talatang ito, ang 10 utos. Inipon ni Moises ang buong Israel at ang kanyang sinabi, Bayang Israel, dinggin ninyo ang kautusan at mga tuntunin. Binigay ko sa inyo ngayon. Unawain ninyong mabuti at tuparin ang mga ito. Ang Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa bundok ng Sinai. Hindi sa atin mga ninuno kundi sa ating mga nabubuhay ngayon. Harap-harapan siyang nakipag-usap sa inyo sa bundok mula sa naglalaab na apoy. Habang ibinibigay niya ang kanyang mga utos, nakatayo ako sa pagitan ninyo at ni Yahweh sapagkat natatakot kayo sa ningas at ayaw ninyong umakyat sa bundok. Sinabi niya, Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli tayo po ay mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 5 verse 6 to 9. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglakbay sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan, inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas na langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuhuing Diyos na aking dinadalaw ang mga kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng pupuot sa akin. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 5 verse 10 to 13. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ng libu-libong umiibig sa akin at pumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi ariin ng Panginoon na walang sala ang bumanggit ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Iyon ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipagiling ang gaya ng inuutos sa inyo ng Panginoon mong Diyos. 6 na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Amen. Babasahin ko po Deuteronomy chapter 5 verse 14 to 17. Nagunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa inyong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang ang inyong aliping lalaki at babae ay makapagpahinggang gaya mo, at iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. At ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipagilin mo ang araw ng Sabats. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, gaya ng inutos sa inyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang inyong mga araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay. Amen. Butan ka. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon makita sa Deuteronomy
Kapitulo 5, versikulo 18 hanggang 21. Ito po ang nakasulat. Huwag kayong mangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi ng hindi totoo laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pagnanasahan ang asawa ng inyong kapwa o ang kanyang bahay, lupa, mga alipin, mga baka o mga asno, o alinmang pag-ari niya. Yan lang po, maraming salamat. Purihin Panginoon. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Deuteronomio chapter 5 verses 22 to 25. Ang mga ito'y sinabi sa inyo ni Yahweh doon sa bundok. Mula sa naglalagablab na apoy at makapal na usok, liban doon, hindi na siya nagsalita sa inyo. Pagkatapos isinulat niya ang mga ito sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin. Nang marinig ninyo ang kanyang tinig mula sa kadiliman, habang nagliliyab ang bundok, lumapit sa akin ang pinuno ng bawat angkan at ang inyong matatandang pinuno. Sinabi nila, pinakita sa atin ni Yahweh ang Diyos at ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. At ipinarinig niya sa atin ang kanyang tinig. Nakapag-usap siya sa atin ng harapan, ngunit hindi tayo namatay. Bakit natin hihintaying mamatay tayo rito? Lalamunin tayo ng apoy na ito at tiyak na mamamatay tayo kapag nagsalita pa siya sa atin. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse. Ito po ay galing sa Book of Deuteronomy, chapter 5, verses 26 to 29. At ang sinasabi, "For what mortal has ever heard the voice of the living God speaking out of fire, as we have and survived? Go near and listen to all that the Lord our God says. Then tell us whatever the Lord our God tells you. We will listen and obey. The Lord heard you when you spoke to me, and the Lord said to me, I have heard what these people said to you. Everything they said was good. Oh, that their hearts would be inclined to fear. Fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Good night mga kapatid. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. Ang ating pambabasahan ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 5 verses 30 to 33. Ay po rito, 30, magbalik ka sa kanila at pauwiin mo na sila. Ngunit mananatili ka rito at sasabihin ko sa iyo ang aking mga batas at mga tuntunin. Ituturo mo ito sa kanila upang kanilang sundin sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. So huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupang sasakupin ninyo. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita.